Tuloy natin mga kababayan ang mga mainit na balita. Ano niya Mr. Maravillas yung mainit na balita naman ngayon? Sabi po ni Soljen Guevara, nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Pinagpipistahan mga kababayan ngayon sa mainstream media, pati sa social media yung pasabog ni dating police officer Arturo Las Cañas. Bakit niya Mr. Maravillas? Direkta pang itinuro si Inday bilang otak po ng Oplan Tukhang doon po sa Davao City nung mayor pa daw po si Inday. So, ito po mga kababayan, ang mga pasabog po ni Las Cañas, pinagpipiestahan mga kababayan sa mainstream media, pati sa social media. Ito po yung report ni Mil Chanco ng GMA. Sabi dyan, mismong si VP Sara Duterte ang pasimono ng Oplan Tukhang. Sabi po ni Las Cañas, matindihan niya Mr. Maravillas pa ganon. Parang hindi niya kapanipaniwala kasi yung mukha ni Inday Sara napakaamo. Maganda si Inday kasi half German mga kababayan. Yung nanay niya German po, kaya mistisa po mga kababayan si Inday, kaya marami pong nawiwili. Pero niya Mr. Maravillas, di ba may kasabihan na beware of wolves in sheep's clothing? Biblical po mga kababayan yan. Mag-ingat daw tayo sa mga lobo na nag-anyong tupa. Sa Tagalog naman po, sabi dyan, siguro familiar kayo nito, kapag anya sumalubong sa iyong pagdating, maamong mokat may pakitang giliw, lalong pakaingatan, kaaway na lihim. Yan po, mga kasabihan man lang po. Pero si Inday po, mga kababayan, sumagot na rin. Ayan po yung balita ngayon. Sabi dito sa Impact Leadership, bagong iskripan niya ito, sabi ni Inday, referring po doon sa pasabog ni Las Cañas. At sabi pa mga kababayan ni Las Cañas, yung kanyang testimony daw, mga ebidensya on drug war, nasa ICC na daw. Kaya pala niya Mr. Maravillas, talagang napapraning yung mga Duterte ngayon. Yun nga po, ang masama, tinuturo yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Baka pati ito po, ituro si PBBM, saka si Martin, malamangan niya Mr. Maravillas. Sila yung pagdudahan kung bakit biglang lumitaw na naman si Las Cañas at nagpa-interview sa mainstream media. Malamang po, kasi lahat ngayon ng kamalasa na kinakaharap nila ang tinuturo ko. Yung ating Pangulong Bongbong, saka si Martin Romualdez, napakalayo naman niya Mr. Maravillas sa katotohanan. Yun nga, kaya lang alam naman ninyo po ang politika, nagiging wild po yung mga imahinasyon ng tao dahil sa tindi ng politika ngayon po dito sa Pilipinas. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga nagbabagang balita. Lalo na po yung mga Marcos loyalist. Subscribe na po kayo dito sa ating mga channels kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe para malabanan natin yung fake news at mga black propaganda ng mga dilawang DDS. Tama pa? Huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Balikan natin yung ating topic na mismong si Inday po yung itinuro ni Las Cañas. Utak ng Tukhang daw po sa Davao. Nung mayor pa to, pinagpipistan ngayon po ito sa mainstream media. Las Cañas, Sara Duterte initiated Oplan Tukhang as Davao Mayor. Ito yung naging expose ni Arthur Las Cañas
retired police officer sa isang forum po. Sabi ni Las Cañas, hindi lang niya, referring to Sara, alam yung ginagawa ng kanyang tatay na bogus drug war. Nag-imbento talaga sila ng bagong trademark na extrajudicial killings in the name of Tokhang. Sinabihan niya sa akin ni Bato de la Rosa na nag-craft sila ng panibagong AGK campaign against illegal drugs, which is Tok Tok Hangyo, meaning Tokhang. Sa bagay po, public knowledge na to, hindi ba po ito tinatago ng dating administrasyon? Ni Digong, pati ni Bato. Yan man talaga yung bansag nila, tawag nila po, Tokhang-Tokhang. You see? At siyempre, Mayor si Inday sa Davao, presidency, so yung kanyang tatay, susunod siyempre sa implementasyon ng mga programa against war on drugs. So sabi ni Les Cañas, kasihan niya, ayaw ni Inday, Sara, na palagi ini-interview ng media na tinatanong about itong motorcycle riding in tandem sa Davao. Ang daming namamatay at walang nag-iimbestiga. Dito anya na-confirm ko kay Sara at SPO4 Sunny Binaventura yung order sa akin ni Bato de la Rosa about Oplan Tokhang. Kung papayag ba si Mayor Sara dito, kinonfirm niya personal sa akin at kay Sunny Binaventura. Sabi mga kababayan ni Las Cañas sa forum, nagkakapanindig balahiboan niya Mr. Maravillas. Pakinggan natin mga kababayan yung report ng GMA, yung kwan lang po, yung audio ni Mel Chanco tungkol po dito. Parinig ko po sa inyo mga kababayan. Ito siya, si Mel Chanco, sabi dyan, mismong si BP Sara ang pasimuno ng Oplan Tokhang, sabi ni Las Cañas. Report po sa 24 oras. Pakinggan po ninyo mga kababayan. Pareho nang nahaharap ngayon sa kontrobersya ang dalawang pinakamatataas na lider ng bansa matapos ang akusasyon kaugnay sa iligal na droga laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Si Vice President Sara Duterte naman inakusahang nagpasimula ng Oplan Tokhang nung siya'y mayor pa ng Davao City. Grabe po. Matindi na po mga kababayan. Yan ang nagpakilalang dating miyembro ng Davao Death Squad sa pre-trial investigation ng International Criminal Court. At dawit din daw mga kababayan, si Pastor Kim, sabi sa report ng GMA dito. Din sa mga alegasyon ang leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy at ilang nakaupong senador. What? Matindi mga kababayan. At yan po ang tinutukoy. Pakinggan po ninyo mga kababayan yung sabi ni Las Cañas. Yan po siya mga kababayan, no? Pakinggan po ninyo mga kababayan. Gusto po sa Pangulong Ferdinand Bongbong na mag-iingat at wag po magkumpiyansa talaga sa halimaw ng Davao na si Rodrigo Roa Duterte at yan allegedly Vice President Sara Tambalos Duterte. Mag-ingat daw po yung ating Pangulong Bongbong Marcos dito sa pamilya Duterte. Kasi daw po, mga traidor ito. Sabi po ni Las Cañas sa interview ni Mel Chanco, sa interview ng reporter ng GMA, sa report po ng 24 oras sa GMA, nakakapangilabot po. And sabi mga kababayan ni Las Cañas dito, yung kanyang testimony, itong kung ano yung sinabi niya rito sa forum po, sa report na sinabi ng inireport po ng reporter ng GMA na isubmit na daw niya mga kababayan sa ICC. O yan po, sabi rito sa balita ng Philippine Daily Inquirer. Ayan po. Sabi niya, nag-conduct sila niya ng pre-trial investigation sa akin dito noong February 2022. 6 days pre-trial investigation. Pero hindi naman niya po dinisclose kung saan ginawa yung interview. Las Cañas has tagged former President Rodrigo Duterte as the one behind the DDS. He also identified several personalities behind the bloody anti-drug campaign of the previous administration.
Sa bagay po, hindi man po tinatago ito ni dating Pangulong Digong. Proud pa nga po siya sa papriskon noong 2 nights ago. Yung trinitin pa, yung ating Pangulong Bongbong Marcos na inakyos niyang bangag kung presidente pa niya ako ngayon. Baka nakasama ka doon. Referring to Tokang-Tokang, EJK po. So, hindi na bago po itong pahayag ni Las Cañas po. So, sabi po ni Las Cañas, a Filipino lawyer was tapped to represent the former president, which she said was a must based on the words of the ICC prosecutor representatives. Pinapirma nila ako ng mga sinabmit ko at naka-audio at naka-video ito, sabi ni Las Cañas. Kaya niya siguro, Mr. Maravillas, natataranta si Digong, nagpapanik talaga, at pati si Bato, at buong pamilya ng Duterte, at pati si Super Ate, nagsabi na naintindihan niya yung emosyon ni Baste nang sabi nito na mag-resign na yung ating Pangulo at sabihing tamad, tinawag pong tamad. Sabi ni Amy Marcos, naintindihan ko niya kasi ikaw man niya, yung kapatid mo at tatay mo, ipapakulong. So ito siguro po ang minimin, mga kababayan, na nakakuha na po ng testimony yung ICC dito kay Las Cañas. So sabi dito sa balita, aside from his testimony, Las Cañas said he submitted a notebook of handwritten testimony which he labeled From the Darkness to Light. He also submitted a 186-page affidavit, graphs regarding the Anti-Heinous Crime Task Force, as well as vehicle registration of vehicles used during the DDS operations. When asked why he opted to come out and speak, he said, dahil sa matinding konsensya niya at ito ay personal kong desisyon, hoping na mabigyan ng hustisya niya ang mga pinagpapatay sa Davao City at sa buong bansa. That's the end of the report, mga kababayan, ng Philippine Daily Inquirer. Yung mga sources natin ng kwento, purposely talagang ina-acknowledge natin dito, hindi lang sa baka tayo ay makapiright. Di ba? Kanila itong report para hindi po tayo maakyos na gumagawa-gawa lang tayo ng kung ano-anong kwento. Ito po ay I think narinig na ninyo sa report ng mainstream media at nabasa na rin po ninyo sa periodiko. Ngayon, bahala na kayo kung ano yung inyong masasabi, kung maniniwala kayo sa kanyang mga kwento o hindi, di ba? And ngayon, yung pinaka-latest na balita, mga kababayan, nag-react na rin po si Inday. Tayo naman, fair tayo as a journalist. Dapat balance reporting, ika nga. So, ibibigay ko sa inyo kung ano yung naging reaksyon, mga kababayan, ni Inday Sara. O, ito po siya, report ng Impact Leadership. Sabi ni Inday, bago ang script na ito, maliban sa tiyempo, malinaw na sadyang pinilit lang na maidugtong ang pangalan ko sa isyong ito para ako maging akusado sa ICC. Ang pagpupumilit ng ICC na pakialaman ang ating judikatura ay panghihimasok sa ating soberenya. Paglapastangan ito sa dignidad ng mga Filipino at sa karangalan ng Pilipinas. Wala na itong debate sa testigo at mga tao na nakapalikod sa kanya. Mag-file kayo ng kasong murder laban sa akin dito sa Pilipinas. Yon, mga kababayan, ang matapang na hamon ni Inday na dito daw sa Pilipinas mag-file ng asunto. Paano yan po? Sa ICC po isinabmit ni Las Cañas na dati nilang tauhan doon sa Davao. Kasi ang sabi ni Las Cañas,
na konsensya na raw po siya. Di ano niya Mr. Maravillas sa mangyayari niyan, abangan na lang po natin ang susunod na kabanata. Pero niya Mr. Maravillas, I think dahil dito sa mga sunod-sunod na kinakaharap na mga kontrobersya ni Inday, malamang hindi na niya ito maging effective na Secretary ng Education. Kahit man po noon, hindi man natin. Kahit wala po pa pong kontrobersya, parehas man lang po. Yan man lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Pati na po yung mga Alico bills dito sa amin. Kung Meralco dyan sa Manila, dito, Aleco, tumatanggap na rin po kami ng bills payment sa Aleco. Kahit saan po kayo mag-travel, yung mga nagta-travel po, pwede na kayo mag-online booking dito sa amin. Pati sa mga hotels para makamura kayo. May Paymaya kami, may bayad center na rin po dito. Ang Colossal Fitness Gym ay matatagpuan sa 3rd floor ng Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Ito yung aming Innova. Lagi nang matao dito sa amin po. Na-set up na rin po yung aming mga bagong gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ayos na ayosan niya Mr. Maravillas. And pati pala, may bago kaming product po. Ito pong iGlow. Ang model dito mga kababayan, yung aking anak na arkitekto. Yan po. Siya yung endorser. Sa kanya rin itong business mga kababayan. Mga negosyante na po kami. Pangpa-whitening po siya, pampaputi. Contact nyo na lang po yung aking anak, Riz Maravillas, sa kanyang messenger sa Facebook. Ito po siya. Saka itong Firmax po, sa pananangkit ng mga kaso-kasoan, ayos po ito, pahid-pahid lang po sa mga pulses. Ito naman po sa mukha, anti-aging. You will look 10 years younger than your age, Automax. Sa mga cancer patients po, try nyo po itong Nensha Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Talaga na Mr. Maravillas, dumagdag yung mga products ninyo. Kailangan natin pong maghanap buhay para hindi tayo asa ng asa sa gobyerno, di ba? Yun ang mindset po na gustong mangyari ng ating Pangulong BBM, positive mindset. Mindset ng negosyante para tuloy-tuloy ang pag-unlad mga kababayan.